May nabuong teorya si Attorney Harry Roque, mga ka-PL, kung bakit galit na galit si Smugs kay BP Sara, na matagal ko na po itong teorya eh. At pag napanood nyo po ang video ni Attorney Harry Roque, baka masabi rin po ninyo na, ay, matagal ko namang teorya yan. Kaya galit na galit si FL Lisa. O ito po ang sabi ni Attorney Harry Roque. Panoorin po natin ang video niya. Pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga ka-DDS natin dyan na hindi pa nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo po. O eto na, si Attorney Harry Roque, mga ka-PL. Panoorin na po natin. Nung inisnab ni Lam si Inday Sara, mukhang hindi sasama itong si Lam kapag nagkaroon ng intimate social gathering ang dalawang presidente at vice president. Malinaw na malinaw sa kanyang mukha na talaga yung galit niya kay Inday Sara. Ba't siya magagalit kay Inday Sara? Wala ngang masamang sinasabi si Inday Sara. Ako, pinagbibilinan, wag mong aatakihin ang PBBM. O, si PBBM naman ang sinasabi, protect Sara. Bakit galit na galit siya kay Inday Sara? Well, ang teorya ko nga eh. Teorya lang naman to, hindi to kumpirmado. Ito naman kasi si PBBM, masyadong touchy-touchy nung eleksyon kay Inday Sara. Diba? Touchy-touchy siya talaga. Sa kanya, walang ibig sabihin yun, walang mali siya. Kasi 60 anyos na siya at 45 years old naman si Inday Sara. Tingin ko walang mali siya yun. Kaya lang, syempre, ang duda ko lang, baka naman nagseselos itong si FL dahil touchy-touchy nga siya. Bagamat, 3 beses ko lang nakita si FL nung eleksyon. Pero nung 3 beses na yon, pinagmamasdan ko siya at talagang parang hindi siya approve sa touchy-touchy na PBBM. Miski walang ibig sabihin yung touchy-touchy na yun. Sana mali ako. Teorya ko lang naman yan. Pero ibang klase yung galit sa mukha niya nung inisnab niya si Inday Sara. At syempre, marami nag-react. Si Inday Sara, inisnab si Speaker. Pero bakit hindi masyado nagalit kay Inday Sara? Kasi mas mataas si Inday Sara kaysa sa Speaker. Ang mandato niya, 32 million. Ang mandato siguro ni Speaker, mga 100,000 yung boto sa Tacloban. Pero pagdating kay FL, wala kasing mandato si FL. So ang reaksyon ng iba, wala ka na bang respeto dun sa mandatong binigay ng taong bayan sa vice-presidente na mas malaki pa kaysa sa mandatong binigay sa presidente mismo by 1 million. So nag-react yung iba na parang hindi dapat maging just civil, maging respectful doon sa merong mandato dahil ang First Lady naman ay walang mandato. Ayun. Selos po, mga ka-PL, ang nabuong teorya ni Attorney Harry Roque. Matagal ko na pong napapansin yan eh, na parang nagsiselos itong si Smugs kay BP Sara. Eh sino bang hindi magsiselos na napakaganda, kutis pa lang, porcelana, maganda ang height, tama lang ang pangangatawan, kontra kay Smugs na parang alam niyo yung singkamas na nangurayot na. Yung po ang itsura eh. Sa bagay, matanda na siya, no? Si Smugs, mga ka-PL. Sabi nga ni Maharlika, corduroy na daw yung pala. Natural na magsiselo si Smugs kay BP Sara. Ako na, kayo naman po, FL, ayan. Huwag niyo naman pong pagsilusan si Inday. Hindi naman po yan papatol sa bangag. Matino si Inday. Hindi siya pumapatol sa bangag. Galit na galit siya sa bangabangag. O baka naman naghihinala kayo, FL, dahil nga di umano kayo daw bangag din.
Ganun daw kasi ang tao kapag kumakain ng pulburon, nagtatamang hinala. Ayan, grabe naman po kayo. Huwag niyo pong pagsisilosa ng BP. Nagtatrabaho ho ng maayos yan. At Attorney Harry Roque, hindi lang po noong kampanya touchy si Mr. Marcos. Nung nagkaroon ng event ang DepEd na nakuhanan ho sila ng picture na kung makadikit si Mr. Marcos kay Inday Sara, halik na eh. Tapos nag-holding hands na naman sila. Ayun. Hanggang sa paghatid papuntang Vietnam, yung mag-asawa nagbeso-beso na naman. Tapos nilapitan. Nung malapit na sa aeroplano, nilapitan ni Mr. Marcos si BP Inday. Pero nang isnab si FL, mga ka-PL, at ni Sulyap, hindi niya ginawa doon sa dalawang BP at Presidente. Kaya, ayun, ang sabi-sabi, ang usapan tuloy ngayon, di umano, may nabugbog sa Hanoi, Vietnam. Kaya nakashade si Buibang pababa ng eroplano. Pero, siyempre, kailangan niya pa rin hawakan kasi para makita po ng mga taga-Vietnam na maganda ang relasyon nila. Pero nakashade, samantalang makulimlim naman daw yon. Ang sabi ng mga kaibigan natin sa netizen, kilala ho, di umano itong si Ismags na di umano'y nambubugbog. O baka na-jombag na naman si Mr. Bangag, kaya nakashades doon sa Hanoi, Vietnam. At napaka walang respeto nitong babaeng ito sa BP. Wala siyang mandato. Wala siyang bilang. Hindi siya ibinoto ng taong bayan. Pero bakit niya ini-snub, Bakit siya galit kay BP Sara? Samantalang si BP Sara, ang mandato, 32 million mahigit. Siya ni isa wala eh. Mataas pa nga ang mandato eh. Ni BP Inday kaysa sa Boy Bangag. Di ba? Isa pa to si Tambaluslos. Wala rin itong galang sa pangalawang Pangulo na napakalayo ng kanyang mandato kay BP Sara. Ngayon ang tanong, kung sila walang galang sa pangalawang Pangulo na pinakamataas na nakakuha ng mandato noong nakaraang halalan at talagang totoo naman, wala nga silang galang sa pangalawang Pangulo. Di ba? 32 million mahigit ang mandato niya. Hindi nga nila ginalang ang pangalawang Pangulo na ibinoto ng nakararami. Ang tanong, tayo pa kaya? Tayo pa kaya gagalangin ng mga animal na yan? Di ba? Sino tayo? Tanong ko sa inyo, mga kababayan, sino tayo para igalang ni Ismags at ni Tambaluslos? Ang tanong pa, nararapat din ba silang igalang? Pag tayo nagsasalita, sabihin bastos tayo sa First Lady yan eh. Sabi nila ng mga supporter nila. Speaker yan eh. Eto, Vice President yan eh. Bakit hindi nila ginagalang? Tapos tayo, gagalangin nila? Tayo, gagalang sa kanila rin? Pag-isip-isip po tayo, mga ka-PL. Di ba, mga kababayan? Kung hindi nila ginagalang ang pangalawang Pangulo,
mas lalo na tayo. Kaya, wala rin silang karapatan na makatanggap ng paggalang mula sa atin. Tapos, di ba? Maraming salamat. Hanggang dito lang. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Huwag ang bangag. Okay. Bye-bye.